Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kaniyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kaniyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kaniya ang kaniyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ng kaniyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Nung po ako'y nag-aaral ng mass communication, ang first lesson namin ay about communication. Yung professor magtatanong, what is communication? Usually, ganyan lagi ang umpisa, no? Kaya lahat kami ay sumasagot at natatandaan ko yung definition ng communication ay transferring of one message to the other. Di po ba? No? Katulad ngayon, it's a communication. Tinatransfer ko sa pamamagitan ng mikropono ang gusto kong sabihin. Ibig sabihin po sa communication, mayroong giver and receiver. Tama po? Ako yung giver, kayo yung receiver. Pero in between giver at receiver ay mayroong barrier. Yung po bang merong humahadlang para hindi ninyo maintindihan ang sinasabi ng giver. Tama po? Kaya nagkakaroon ng miscommunication dahil po doon sa barrier. Halimbawa ng barrier, physical. Just imagine kung wala tayong microphone, hindi nyo maintindihan ang aking sinasabi. Tama po? Ito physical barrier. Pag walang microphone,
hindi effective yung message mo. Another physical barrier, halimbawa ito, di po ba itong ginagawang ito sa kanan at sa kaliwa ay physical barrier. Hindi ako nakikita nung sa kanan. Sa monitor lang sila nakaantabay, no? Ito po, physical barrier. Ano pa yung mga ibang barrier? Emotional barrier. Yung kapag malungkot ka, kahit anong sabihin ko, hindi mo maintindihan. Kapag galit ka, kahit anong sabihin ng giver, hindi mo maintindihan. Kaya laging mayroong magkasintahan na hindi nagkakaintindihan dahil galit sila sa isa't isa. Isa pang dahilan, yung preconceived o yung bang meron na tayong nasa isip bago man lang natin mapakinggan ng iba. Yung ba meron na tayong prejudgment bago natin mapakinggan ng iba. Ano pong halimbawa nun? Nakakita ka ng nakaputi at nagmimisa, nag-iisip ka na agad, ay pari yan. Alam ko na sasabihin niya, sesermonan ako. O kaya nakakita kayo ng puti sa hospital, doktor yan. Siya yung mag-o-opera. Yung nagkakaroon na tayo ng prejudgment. Sa ating ebanghelyo, parang si San Pedro ay nagkaroon ng prejudgment. Para bang si San Pedro, hindi niya makuha ang salita ni Jesus kung bakit kailangan niyang magpunta ng Jerusalem at doon ay magbata ng sakit. Bakit prejudgment ang nangyari kay Pedro? Dahil pagkatapos siyang tawagin nung nakaraang linggo na ikaw ay Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking simbahan. Bibigyan kita ng susi ng kalangitan. Pinagkatiwalaan. Pero bakit ngayong linggo, tinawag siyang Satanas? Ang bilis, no? Just how fast the night changes. Ang bilis ng pangyayari. Ngayon naman, tinawag siyang Satanas. Bakit? Dahil mayroong preconception. Si Peter, si San Pedro, hindi po pwedeng mangyari sa inyo yan. Bakit? Dahil umaasa si Pedro na ang master o ang guro na kanilang sinusundan ang siyang magliligtas sa kanila sa kapahamakan sa mga Romano. Pero hindi ganon ang nasa isip ng giver. Hindi ganon ang nasa isip ng Diyos. Hindi ganon ang nasa isip ng poong Jesus Nazareno. Ang sa Kanya, kung nasaan ang guro, kailangang nandun din kayo. Ano ang sinasabi ni Jesus? Kung ako ay nagbata, kung ako ay nagdala ng krus, kung ako ay nagpasa ng krus at napagtagumpayan ko ito, ganun din kayo na sumusunod sa akin. Lahat kayo na sumusunod sa Kanya, lahat tayo na sumusunod sa poong Jesus Nazareno ay kailangang magbata at pasanin ang krus hanggang makarating tayo sa Kalbaryo. Ito yung katotohanan. Ito ang totoo na sinasabi sa Ebanghelyo na kung gusto nating sumunod sa Kanya, limutin ang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Nangangahulugang walang pwedeng makasunod sa Diyos, walang pwedeng makasunod kay Jesus kung hindi niya kayang pasanin ang krus na ibinigay sa Kanya. Kaya po tayo nakakatakot tawaging Satanas. Bakit? Ano tayo? Tayo ba ay nangunguna sa Diyos o nasa likod ng Diyos? Kapag tayo'y nangunguna sa Diyos, inuunahan natin ang kagustuhan ng Diyos sa ating lahat. Doon tayo nagiging Satanas. O tayo ba ay nasa likod ng Diyos na sumusunod sa Kanya
dahil alam natin na sa kaniyang kapangyarihan, mangyayari ang kaniyang kalooban. Kaya po ang Ebanghelyo ngayon ay nagdadala sa atin na ang buhay na ating tinatahak ay ang buhay papuntang Jerusalem. Lahat po tayo ay may Jerusalem sa buhay. We need to go to our own Jerusalem. Kung naghihirap ka ngayon, dadalhin mo yan papuntang Jerusalem. Hindi pa yan. Konti pa lang yan. At sa paglalakbay ng buhay, tayo ay babagsak. Katulad ni Jesus na ilang beses bumagsak, pero tumayo at pinagtagumpayan ang krus na ipinapasan para sa Kanya, para sa ating kaligtasan. Tayo rin po, ilang oras, ilang araw, ilang beses man tayong tumumba at dumapa, tatayo tayo upang mapagtagumpayan ang Jerusalem na ating pupuntahan. Dahil sa dulo ng Jerusalem, naroon ang kalwalhatian at kalangitan na ipinangako ng Diyos sa ating lahat. Susuko ka pa ba? Hindi na. Dahil ang ating Poong Jesus Nazareno, pinagtagumpayan at ipinakita sa ating lahat kung papaanong maglakbay na nakahawak at nakayakap sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.